Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1234. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa substantial performance. Ano nga bang ibig sabihin ng substantial performance at paano natin masasabi na ang performance ay substantial? Paano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1234. If the obligation has been substantially performed in good faith, the obligor may recover as though there had been strict and complete fulfillment, less damages suffered by the obligee. So, continuation pa rin to ng unang form or mode of extinguishment, which is payment. Pero tungkol naman ito sa ibig sabihin ng substantial performance. So, tungkol ito sa substantial performance. Yan. So, pag sinabi nating substantial performance, actually, ito ay hindi natapos. Merong isang obligation, si debtor or si obligor, either mag-deliver ng money or mag-perform or mag-deliver ng isang object, depende sa prestation, pero hindi niya natapos. Pero para masabing may substantial performance, dapat ay present yung may good faith. Yan. Ibig sabihin ng good faith, wala siyang malicious intent na takasan yung kanyang obligation. It's just that it's beyond his control kung bakit hindi niya na magampanan yung kanyang obligation or to continue or finish. Okay? So pag sinabing substantial performance in good faith, ibig sabihin yan, parang meron na ring strict and complete fulfillment. As if, nakalagay dyan, as though there had been strict and complete fulfillment. So katumbas na rin daw siya ng strict and complete fulfillment. Ibig sabihin, parang bayad, parang nagawa niya na yung obligation niya. So meaning, pwede siyang maningil. So ano magiging effect? Kapag meron na siyang substantial performance in good faith, ituturing na siya ng batas na merong strict and complete fulfillment. Therefore, pwede na siyang makarecover. Si obligor ay pwedeng makarecover nung kabayaran dun sa kanyang ginawa, pero less damages. Okay? Recover, pero less damages. Kasi nga, hindi naman nakuha lahat ni creditor o ni obligee. So, damages suffered by the creditor. Okay? So, ang point dito, matatapos yung obligation, makakasingil si debtor, pero hindi niya masisingil lahat dahil hindi naman natanggap talaga ni creditor yung dapat niya matanggap ng kabuuan. Okay? Pero again, it's very important to establish that there has been good faith present. Okay? Para ma-extinguish yung obligation. Okay? So, si debtor, allowed siyang makarecover mula kay creditor, pero babawasan siya ng damages kasi may nasuffer na damages itong si creditor dahil nga sa hindi natapos ni debtor. Kasi kung tutuusin, kung walang good faith, tapos hindi niya pwedeng sabihin may substantial performance, hindi siya makaka-recover. Hindi pwedeng pilitin si creditor na magbayad kasi hindi pa naman niya na natatanggap ng kabuuan, wala namang good faith. So, kailangan mahalaga yung role ng good faith natin dyan. Okay? So, bakit pinapayagan na? Okay? Why does the law allow the debtor to recover? So, may karapatan na ngayon si debtor na makatanggap kasi na-benefit na si creditor mula sa kanyang performance. Although hindi complete, pero substantially performed in good faith. Pero dahil nga hindi lahat natanggap, may karapatan din si creditor na magbawas ng damages na nasuffer niya. Kasi just compensation ang tawag doon. Para doon sa slight breach of contract committed by the debtor. So, just compensation, kumbaga, imbis na magbayad si debtor, ibabawas na lang. Just compensation for the slight breach committed by debtor. Okay? Yan. Halimbawa, let's give an example. Halimbawa, si debtor may obligation na magbigay ng isang bagay na ini-import niya sa ibang bansa. So, halimbawa, si debtor
may obligation na mag-deliver kay creditor ng isang imported object. O kung ano man yan, edi bahala na kayo dyan. Basta imported siya. Tapos, parang ang role ni debtor dito, distributor lang siya. Hindi siya manufacturer, siyang nag-ano lang, intermediary. So, nag-distribute lang siya. Ngayon, nung malapit nang matapos yung delivery, mga ilang piraso na lang, biglang yung pinagkukunan ni debtor sa ibang bansa, hindi na nagpadala, hindi na nag-deliver sa kanila. So as much as debtor wants to completely fulfill the obligation, hindi niya na talaga kayang gawin kasi hindi na nagpo-produce yung manufacturer. So, ang tawag natin dito, substantial performance in good faith. Okay? In good faith. So therefore, papayagan na ngayon ng batas na ituring siyang bayad pero hindi lahat matatanggap niya yung buong kabayaran. So therefore, si D may karapatan siyang maningil pero si C magbabayad pero kung ilan lang yung natanggap niya. Ibabawas niya yung mga hindi niya natanggap. Okay? Ayan. So again, pag sinabi nating good faith, walang willful intent. Kumbaga hindi talaga intention na hindi tapusin, talagang it's beyond this control. So 'pag sinabi nating good faith, without, willful intent, okay? Walang desisyon or wala siyang kagustuhang ano, hindi niya tapusin. Talagang hindi niya kayang kontrolin yung mga bagay-bagay, kaya hindi niya matapos. So walang intentional departure, okay? Without intent to depart. Okay? Wala siyang balak takasan. Okay? Pero yung substantial performance, dapat yung hindi natira na hindi natapos ay hindi material. Okay? Ulitin ko yon. Yung substantial performance, para masabing substantial performance, yung kulang should not be material to the obligation. Okay? Should not be material. Should not be material. Okay? Kumbaga, yung the one lacking should not be material dun sa obligation. Halimbawa, kumbaga yung non-performance part, non-performance, yung hindi nagampanan. Halimbawa, nagma-manufacture ako ng sasakyan. Let's say si creditor umorder sa akin ng isang sasakyan. So meron akong obligation, ako si debtor, may obligation akong mag-manufacture ng car para kay creditor, okay, or kay C, manufacture a car. Ngayon, tapos na lahat. Tapos na yung body, yan. Paano ba yan? Drawing natin, Yan, sasakyan yan. Mukha lang hindi. Yan. Sasakyan yan. Imagine nyo na lang. Okay. So ngayon, kung halos tapos na yung sasakyan, pero wala pang makina. No engine yet. Yan. Kumbaga, kung sa buong sasakyan, halos tapos na lahat. May gulong na, may interior na, may body, may electronics, ilalagay na lang yung sasakyan. Pwede mo bang sabihing substantially performed na yung obligation? Since yung engine is material part of the obligation, therefore, even though na halos patapos na yan, pero yung hindi pa nagagawa is material to the obligation, therefore, hindi pa natin pwedeng sabihing may substantial performance. Kasi material pa yung hindi nagagawa. Therefore, the non-performance part should not be material in order to determine that there has been substantial performance in good faith. Okay? So, malinaw tayo dun, ano? Tapos, kapag si debtor, alam niya na yung hindi pa natatapos ay yung material part, tapos hindi niya tinatapos talaga, hindi niya pwedeng pilitin si creditor na magbayad para ilagay yung makina. Hindi pwedeng ganon. Kasi wala pang substantial performance. Pwede lang makarecover kapag may substantial performance at yung hindi natapos ay hindi material para makarecover. Okay? Ayan. So, titingnan natin, hindi porket halos patapos na ay substantial performance agad.
kailangan malaman na yung hindi natatapos pa ay hindi material para masabing fulfilled yung obligation. Okay? Ayan. So, dito nagtatapos yung Article 1234. Simple lang naman siya. Tungkol ito sa substantial performance at kailangan meron siyang good faith. Pag sinabing good faith, walang willful intent, walang intent to depart, gusto niyang tapusin, okay? Kaya lang hindi niya magawa, so hindi niya kontrolado yung environment kung bakit hindi niya matapos. So pag merong substantial performance in good faith, ituturing ng batas na complete fulfillment na yan. Therefore, anong effect? Si debtor pwede na makarecover. Pero dahil hindi nga natapos, si creditor may karapatang bawasan yung ibabayad niya bilang kabayaran sa kanyang damages na nasuffer dahil doon sa slight breach na kinumit ni debtor. Okay? So I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Kung may tanong ka, mag-iwan ka lang sa comment ng tanong mo at subukan natin sagutin yan. Yung laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!